Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at eto nga mga kababayan na PBBM galit na. Nako, hala, kasalanan ni Duterte to. Yari. Yan mga kababayan patungkol po riyan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin 'to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin 'to. Ha? Ito po yung sinasabi natin, galit na si PBBM or PBBM. Galit na. Ito mga kababayan, ang balita mula po sa News 5, 14 hours ago. Ngayon po yan, kahapon po ito, ano, John 11, 12 na po tayo ngayon, 6:20 ng umaga. Alright, ito po mga kababayan, sabi po dito sa balita, galit at dismayado. Naku naman, ang Pangulo dapat managot ang mga nagpabaya. Ito ang kabuuan ng balitang ito mga kababayan. Di na biro ang sitwasyon sa Siquijor. Nais ni President Bongbong Marcos Jr. na magkaroon ng long-term energy plan para sa Siquijor, ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro. Kasunod ito ng nararanasang power crisis sa probinsya. Pero teka lang, no? Ang administrasyon pong ito ay wag nating kalimutan na siya po or si President Bongbong Marcos mismo ang nagsusulong ng renewable energy, 'di ba? At lagi niya pong pinagmamalaki mga kababayan yung mga windmill na 'yan, 'di ba? Bakit hindi ninyo solusyonan ng inyong renewable energy yung Sikihor, 'di ba? Para at least, 'di ba? Hindi na kayo mamroblema at hindi na kayo magalit at hindi na kayo madismaya. Ha? Kung talagang gusto nyo, di ba? May paraan. Tayo na po ang nagsasabi sa kanilang paraan. Total, sa kanila na rin po nanggaling na ah, yung renewable energy, di ba? Oh, lagi niya pong pinagmamalaki ni President Bongbong Marcos Jr. Yung tinatawag na renewable energy pero meron pa lang nga, lugar sa Pilipinas, Siquijor ang pangalan mga kababayan na kung saan, pero no problema ng Pangulo. Baka hindi applicable yung renewable energy na yan dun sa Siquijor, no, mga kababayan. Anyway, ano pong inyong masasabi diyan? Ang gusto ko lang i-point out dito, galit pala ang Pangulo at dismayado, di ba? Hmm. Yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi diyan? At eto naman po yung sinasabi natin sa thumbnail natin kanina mga kababayan na kasalanan ni Duterte to. Eto kasi ang balita mga kababayan. Ito po ang balita, Marcos blames past administration for San Juanico Bridge neglect. Maintenance should be every 3 years. Yan mga kababayan. Nangyari po, no? Eto na naman tayo, pag nangyayaring problema sa administrasyon mo, lagi mong sinisisi yung nakarang administrasyon, no? Bakit ayaw niyong, wala namang problema kung nasira yan kasi masisira naman talaga yan. What I'm trying to point out, bakit mo pa kailangan isisi imbes na gawan na lang ng paraan, no? Para maayos yan. Ito talaga mga ugaling hindi hindi pang-progress. Hindi progressive ang mga attitude na ganito. Ang mga ganitong attitude mga kababayan, ito yung tinatawag na hinihila pababa. Yung may tawag diyan, may kasabihan diyan, no? Nakalimutan ko lang, no? Parang eto ka ngayon tapos hihilain ka pababa. You're just blaming the past administration para hindi ka masisi. Panahon nyo ngayon eh. Oh, come on. Pagbigyan natin. Sabi niya, it should be 3 years ang
maintenance. Eh, magti 3 years ka na eh. Ah, paano nyo nasabing every 3 years? Mayroon ba kayong basihan? Diba? Every 3 years? Yung mga nakarang administrasyon, hindi, inano ba nila yan? Maintain ba nila yan? Baka makalkal na naman natin yan at hindi, walang ni isang administrasyon ang nag-maintenance dyan. Oh. Kaya nga, eto po ang, wala namang problema kung masisira naman talaga yan eh. Di ba? Kasi man-made lang yan eh. Buti, yung mga gawa nga ng Panginoon nasisira pa. Yan, man-made lang po yan, mga kabayan. What I'm trying to point out dito, bakit kailangan isisi pa kay former President Duterte? No? Yung pagkasira ngayon, di umano ng San Juanico Bridge. Di ba? The failure of previous administration to conduct a regular inspection of the 2.16 kilometer San Juanico Bridge linking Leyte and Samar is to blame for each deterioration yan. President Ferdinand Marcos Jr. Oh, grabe naman talaga. Oh. Bakit hindi nyo masisisi ang sa bagay, no? Wala rin naman tayong wala tayong inaasahan dito. Ganun talaga ang mga galawan nila. Kapag nasusukol sila ng problema, kapag hindi na nila kaya ang problema, di ba? They always go back and blaming Duterte, mga kababayan. So, ano po ang inyong masasabi dito? Kaya nga ang reaction ko po dito, mga kababayan, ng mga ganitong ugali po ay hindi po for progress, no? Ito po ay paghila sa baba, no? Pababa. Hinihila tayong mga Pilipino pababa because this is not a good attitude. Na kung may problema ka, isisisi mo palagi sa iba, di ba? Ang magandang attitude, mga kababayan, kung may problema ka, solusyonan mo, di ba? Like what former President Duterte did, di ba? Oh. Problema. Maraming problema ang nakarang administrasyon ni Noynoy, di ba? Pero hindi yun inintindi ni former President Duterte. Ang inintindi niya ay ang mga solusyon. No? Kung hindi nga lang nagka-pandemic, mga kababayan, mas maganda sana. Kaso talagang china-challenge yung leadership ni former President Duterte. No? O yan, mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan, mga karbi natin? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin ang balitang ito. Sabi po dito, eto tumahol na naman po si Jose Claire Castro. At yung isa pa, si spokesperson ng House of Representatives. Mamaya, mga kababayan, basahin ko po yung niya, yung statement din ni spokesperson Abante. Ito muna, unahin po muna natin yung si Jose Claire Castro. Sabi niya po dito, kung may mga senador na busy sa pagtatanggol sa vice presidente, ang Pangulo po ay busy sa pagtatrabaho. Ha? What is the connection? Diba? Hindi sa impeachment ang focus ng Pangulo, mga kababayan. Sabi po ni Jose Claire Castro. Nakatuon ang atensyon ni President Bongbong Marcos sa pangangailangan ng publiko. Okay. Okay lang po ang masasabi ko kasi hirap na po ang taong bayan, mga karami natin sa mahal na bilihin, serbisyo. Ngayon magpapasukan na naman, mga kababayan, at yung mga naipon ng mga parents nung bakasyon talagang gamit na yan. Ngayon sa araw ng pasukan, no, malapit na po, next week yata, mga kababayan, ay may pasok na po. Kaya busy, no? Busy ang taong bayan, no? Para makasurvive everyday. But the president, hindi ko alam, mga kababayan, kasi iba na, hindi naman natin nakikita palagi ang presidente, no? Pero ang taong bayan nakikita lagi natin, no? Busy po sila to survive everyday. At isa po tayo doon sa survival mode, mga kababayan, di ba? Malamang ikaw na nanonood ngayon, ganun rin, no? Maybe bakanting oras mo ngayon, nakapanood ka sa video ito. At eto nga, sinasabi ko sa iyo, tayo po ay nasa survival mode, no?
Pero busy daw ang ating presidente, mga kababayan. O ano po ang inyong, ano kaya pinagkakabisihan ang tanong, di ba? Hmm. Eto pa mga kababayan, eto naman po, nagsalita naman po si Attorney Princess Abante, ang spokesperson ng House of Representatives. Sabi niya po, sa Kamara po, malinaw ang prinsipyo. Ang suporta ay hindi ipinipilit. Ito ay kusang loob na desisyon ng bawat kinatawan. At iyan ay ginagalang ng ating liderato. O yan mga kababayan, parang ano pa, ang suporta ay hindi pinipilit. O, kasi po, ito po ay patungkol po kay 5th District Deputy Speaker at 5th District Cebu Representative Doc Frasco na hindi po pumirma doon po sa manifesto of support, no, dito kay Speaker Martin Romualdez to retain as their Speaker of the House. Yan mga kababayan, ha. Ito pa, pasadahan din po natin to mga kababayan. Etong matindi. Matapos pong ma-receive ang naibalik na article of impeachment sa Kamara, ito po ang naging statement ni Speaker Martin Romualdez. The House of Representatives acted not out of haste, but with deliberate care. We followed the law. We honored our mandate, and above all, we stood for what the Filipino people deserve. Lokohan to. Ito lang masasabi ko, lokohan to mga Yan ba ang deserve ba ng Filipino na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Or kayo lang ang gumagawa niyan para mas deserve ninyo? Para mas smooth ang plano yan, mas smooth ang plano ninyo sa 2028. Di ba? Mas yun pa ang kapanipaniwala. Pero kung gagamitin mo naman ang Filipino people, di ba? Gaya ni Reza Ontiveros, sambayan ng Pilipino, di ba? Taong bayan. Eto, taong bayan, Filipino people deserve daw na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Anyway, ganun talaga no? After po ito ng maibalik ang article of impeachment mga kabayan, at ito ang aksyon ng Kamara. After po ng magsalita si Speaker, ito naman po ang naging aksyon ng Kamara mga kabayan. Sabi po dito sa balita sa Abante TNT, inaprubahan ng Kamara de Representantes ang resolusyon na sertipikahan ng Office of the House Secretary General na sumunod sa 1987 Constitution ang pag-aproba ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kita nyo na yan. Sa kanila galing, sila rin magsicertified that it is following the 1987 Constitution. Diba? Bakit hindi nyo dalhin yan sa korte at sabihin nyo doon, good morning, judges. Gusto po namin ipa-certified. Itong aming article of impeachment na ito po ay sumusunod at naaayon sa 1987 Constitution. Diba? Hindi yung, ito yan, opinion ko lang. Opinion ko lang po yan mga kabayan. Kung mayroon pang ibang way to certify this article of impeachment, no, na hindi House of Representative po ang gagawa, mas credible po yun, mas magandang tingnan para sa ating lahat, di ba? Kasi kung sila lang din ang magsicertified na ito po ay sumusunod at naaayon sa 1987 Constitution, di ba? Anyway, trabaho nila yan. Pero ang gusto ko lang i-point out dito, no? Kasi nagrereklamo po sila sa mga senators yung mga senators daw naging abogado na ni Vice President Sara Duterte. Tapos kayo naman dito, kayo rin ang mag-certify ng sarili nyong resolution, no? Anyway, not resolution but the article of impeachment, no? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Kasi ang lumalabas, pag sila ang gumagawa ng mga ganito, okay lang. Pag Senado naman po ang gumagawa ng kanilang pagdesisyon, hindi pwede. Kailangan masunod pa rin ang konstitusyon. Diba?
Ano po ang inyong masasabi diyan mga kababayan? I-comment niyo na lang po at eto pa, pasadahan din po natin itong balitang ito. Nako, eto talaga ayaw talagang tigilan, 'no? Eto po siguro yung plan B kasi hindi po natupad, hindi po naganap, hindi po nagtagumpay ang Plan A na ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Eto, may bago na naman po sila. Eto po mula sa Abante News Online 1 hour ago. Pinagtibay ng Kamara de Representantes ang report ng Quad Committee na nagre-rekomenda na sampahan ng mga kasong kriminal sina dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte, Senators Christopher Go at Ronald Bato de la Rosa at iba pang kaugnay ng extrajudicial killings, kalakalan ng illegal na droga at operasyon ng Pogo. Kita nyo na yan mga kaubayan. Ha? Wala na talaga. This is a continuous na pag-atake sa mga Duterte allied and Duterte supporters and Duterte itself mga kaubayan. Wala na pong katapusan ito. Sabi nga po ng ating mga kaubayan, tumigil na kayo. Tumigil na kayo. Magtrabaho na kayo para sa mga Pilipino. Huwag yung mga pansarili ninyong mga interes dahil binoto kayo ng taong bayan, not because of your personal interest. Because of the interest of the Filipino people. Diba? Hirap talaga mga kaubayan, no? But, eto ang matindi. President Bongbong Marcos Jr. is not saying anything about this. Diba? Siya ang Pangulo, pinababayaan niya lang ang kanyang mga tauhan na hindi magtrabaho ng maayos. Diba? Dapat, eto, opinion ko lang po ito mga kababayan, dapat nagsasalita po ang presidente about dito. No? Na tumigil na kayo, kasi walang napapala ang taong bayan sa mga pinaggagawa ninyo. Dapat ganun, di ba? Nakakamiss lang yung mga tirada ni former President Duterte. Kasi kung si President Duterte, yan po ang sasabihin siguro niya, di ba? Tumigil na kayo. Dahil walang napapala ang taong bayan sa mga pinaggagawa ninyo. Di ba? Parang nakakamiss lang mga kababayan si former President Duterte. Okay? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Eto naman po mga kababayan, President Ferdinand Marcos Jr. Economic Team has flagged the proposed 100 pesos to 200 pesos across the board minimum wage increase in the private sector. Sa private sector, pero sa government, sa public sector, mga kababayan, maybe, no? Papatupad. As a major threat. Threat daw. Ano bang threat sa Tagalog? Mamaya isipin natin. A major threat to the country's fragile recovery. No? Warning that it could slash growth, fuel inflation, and lead to significant job losses. Kita nyo na yan. Sabi ko na nga ba nung kasi nangyari po ito mga kababayan, kasagsagan po ng kampanya noong midterm election, no? At bigla lang bumulusok or bigla lang sumabog, sumingaw ang propose na ito, no, na 200 pesos na wage hike. Sinabi ko na nga mga kababayan na ito po ay parang election purposes only. Hayan na. Wala na tayong magagawa. Hindi na po matutupad mga kababayan ang inaasahan na 200 pesos minimum wage earner wage hike. Kasi nga po eto na. Eto na mga rason nila. Di ba? Ito po ay fuel pa, magpapalala, no, sa ating inflation. At marami po ang mawawala ng trabaho kapag nagkaganon. Siyempre, mga negosyante yan, mga kababayan. So, as expected, before pa man, no, ng pangangampanya pa lang nila, ipinagmalaki na nila ito, no?
na kapag, di ba? Wala naman silang sinabing kapag nanalo sila, but they proposed the bill, during the campaign period, mga kababayan. Alright, ano po ang inyong masasabi dyan? Comment nyo na lang po at eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Magandang araw sa inyong lahat. Uy, naku po, matindi nangyari kanina sa impeachment, ha. Malupit na malupit at talaga nga namang marami tayong nalaman. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin, ha, mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo, ha, nakita ko yung statistics, ha. Medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. So, hindi nagkasundo. Ibig sabihin, nagkaroon ng debate, kaliwat ka ng debate, dapat bang isoli? Kasi may nag-motion eh. Nag-motion muna si Bato. Ang motion ni Bato, i-dismiss na yan. Okay? So mula doon, ang daming debate, nagsagutan na, nanginig yung mga laman nila Ontiveros, ni Coco Pimentel, ni Gatchalian, ni Binay, ni Po, talaga nanginig. So yan mga kababayan, ito po ang ating tandaan, ito po yung mga senador na dapat nating iwasan kung sakasakaling tatakbo pa ito sa mga susunod na eleksyon, no? Ito po yung bumoto ng against Vice President Sara Duterte. Unang-una si Risa Ontiveros, Coco Pimentel, Nancy Binay, Win Gatchalian at Grace po. Yan mga kababayan, markahan na po natin ang mga sinatongs na ito. At sa susunod, wag na po natin itong iboto. Walang mapapala ang ating bayan sa mga senatongs na ito. Alright? Ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video nito? I-comment ko lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.